Lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works na aanim pa lamang sa mahigit 70 DPWH infrastructure projects ngayong taon ang nakukumpleto. Ayon pa sa DPWH officials dahil ito sa issue ng right-of-way. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na bubuo na ng makabagong monitoring system ng mga proyekto na hindi na pwedeng doktorin. May report hinggil dyan sa Ace Cruz. Higit 74 na infrastructure flagship projects ng DPWH ang nakalinya ngayong taon mula tulay, river basins hanggang flood control projects na may halagang higit 2.750 billion pesos. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works sa gitna ng mga anomalya sa infra projects, lumabas na 6 pa lang ang kumpleto, 43 ongoing, habang nalalabi ay hindi pa nasisimulan dahil sa right-of-way issue. Limited right-of-way budget allocation, one reason, and corporate land ownership issues. Dapat kinausap na muna natin, magkano bang gusto mo dyan? Ito lang pambayad namin. Hoy, ikaw, susunod na may-ari, dadaan kami dyan. Kailangan government project, ito priority project. Di po ba dapat kinakausap na po muna lahat yan para dire-diretso po? Kinastigo rin ni Senator Erwin Tulfo ang DPWH dahil sa hindi matapos-tapos na Pasig Esplanade Footbridge na magkokonekta sana sa Quinta Market at Lawton Ferry Station. Ano ho ba ang problema rito? Is it kulang po ang pondo? Sinasabi naman overpriced na nga daw po eh. We were given an authority to enter the LRTA compound through the late General Beroya. But I believe LRTA has a contract. This was suspended because they had that case filed by that establishment against the DPWH. Dahil hindi anya natuloy ang ikalawa at katlong phase ng construction ay tinerminate na ito ng DPWH NCR. Maybe you can revisit this with the LRTA so we can come up with a solution para ma-maximize, para matapos din. Sayang din naman yung project. Baka we can come up with a compromise with the LRTA. Sinita rin ng mga senador ang DPWH dahil sa pagsira ng ilang kalsada na bagong kumpuni. Nag-agree kami doon na wala silang sisirain na bagong constructed na kalsada. So, lumabas na po yung department order na yon. Wala sa pagdinig ng Senado si Dizon. Sa hiwalay na event, lumagda ng kasunduan si Dizon sa Blockchain Council of the Philippines para sa bubuing monitoring system ng mga proyekto na gagamitan ng blockchain technology. Using this technology, hindi mo na madudoktor. Kasi once na stinamp ng sistema, yun na yun. At isi-share na yun sa iba't ibang mga tao, iba't ibang grupo. Nanumpa na rin kay Dizon ang 5 bagong DPWH undersecretaries na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dito ang dating general ng PNP na si Arthur Bisnar na kinuha ni Dizon nung siya ay Transportation Secretary pa. Tiniyak ni Dizon na kanya ring lilinisin ang kanilang hanay sa gitna ng mga anomalya sa infra projects. Ace Cruz, Newsline.